Umupo ka muna ng maayos, mag-relax, at hayaan mo akong ibalik ka sa libo-libong taon na nakalipas, sa isang malamig na gabi ng taglamig kung saan ang makaligtas ay hindi lang hamon, iyon ang buhay mismo. Bago tayo tuluyang sumabak sa kwentong ito, tanong ko lang, pwede bang pakiusap? Kung trip mo ang MGA ganitong mahahabang kwento na tahimik at nakakapanabik tungkol sa sinaunang panahon, pindutin mo yung subscribe button para hindi mo mamiss ang susunod. At habang nandito ka, sana mag-iwan ka rin ng komento na nagsasabi ng dalawang bagay, saan ka ba sa mundo nakikinig at anong oras na sayo ngayon. Nakakatuwang isipin na habang yung iba sa inyo ay natutulog na sa gabi, yung iba naman ay gising PA, nagkakape sa umaga, tapos tayo lahat ay magkakasama sa iisang imahinasyon ng sinaunang mundo. Parang maliit na grupo tayo ng MGA manlalakbay sa panahon, di ba? Sige, simulan na natin. Isipin mo ito. Ang langit ay puno ng makakapal at mabibigat na ulap, mas madilim PA sa tinta, gumugulong sa abot tanaw na parang MGA, alon na malapit ng bumagsak. Ang hangin ay umuungal na parang may buhay. Nagdala ng nagyayelong karayom ng yelo na sumasakit sa balat at nagpapapanlabo sa mata. Baka kumuha tayo ng dagdag na kumot o itaas ang thermostat. Pero para sa ating MGA sinaunang kamag-anak, ang MGA Neanderthal, Denisovans, at MGA unang Homo sapiens, ang MGA Winter Storm ay hindi lang abala. Isa itong buong laban para mabuhay. At ito ang nakakagulat. Hindi lang sila nakaligtas, kundi nagawa PA nila yon nang walang Gore-Tex jackets, pinainit na bahay, o kahit tamang sapatos na alam natin ngayon. Basta buto, balat ng hayop, apoy, matalinong pag-iisip, at marahil ang isang madalas na hindi nabibigyang pansin na katangian para makaligtas ay ang pagkakaroon ng komunidad. Ang kwento kung paano nakatagal ang MGA unang tao sa MGA bagyong iyon ay tungkol sa talino, tibay ng loob, at minsan ay puro tigas ng ulo laban sa kalupitan ng kalikasan. Madalas nating iniisip na nagtatago lang ang MGA unang tao sa loob ng MGA kuweba at tama naman yan sa bahagi. Pero maging totoo tayo, karamihan sa MGA kuweba noon ay hindi naman parang 5 bituing hotel na bukas ang MGA pinto. May ilan na basa, may hangin na malamig, o puno PA ng MGA hayop na hindi kaaya-aya. Pinilit ng MGA bagyo ang MGA tao na mag-adapt ng higit PA sa simpleng paghahanap lang ng bato na mapapasukan. Ipinapakita ng MGA arkeolohikal na paghuhukay ang MGA ebidensya nito. Mag-iapan samantalang tirahan na gawa sa MGA buto ng mammoth at balat, matibay na kayang labanan ang malalakas na hangin. Isipin mo ang laki nun, magatadyang nakasing taas ng tao na nakaarkong parang frame, tinakpan ng MGA balat at tinatakan ng niyebe para panatilihing mainit. Para sa atin, parang kwento sa pantasya yan. Pero para sa kanila, ito ay engineering na bunga ng desperasyon at huwag mong maliitin ang niyebe. Kapag inayos ng maayos, nagsisilbi itong insulasyon, pinipigilan ang sobrang lamig sa labas habang naiipon ang init ng katawan sa loob. Medyo ironic, di ba? Bawat elemento na nagbabanta sa kanilang buhay, tulad ng niyebe, ay bahagi rin ng solusyon. Alam mo, habang mahalaga ang tirahan, ang pagkain ang tunay na puhunan para mabuhay. Kapag may bagyo, halos imposible ang manghuli. Nilulunod ng malalakas na snowstorm ang MGA yapak, nagpapalayo sa MGA grupo ng hayop, at pinapalamig ang MGA ilog hanggang maging yelo. Kaya naman, naghahanda ang MGA kuweba tao ng maaga, nagtutabi ng pinatuyong karne, buto na may maraming maraw, at taba. Ang taba ang tunay na enerhiya, isang survival tool na puno ng calories. Minsan iniisip natin na ang karne ang pinakaimportante sa MGA pagkain noon, pero ang taba ang tunay na premyo, ang bagay na patuloy nilang pinapainit ang apoy sa loob ng katawan nila. At huwag nating kalimutan na ang pagkain ay hindi lang tungkol sa pag-survive. May psychological na epekto rin ito. Ang pagsalo-salo sa pagkain habang may bagyo ay nagpapalapit sa kanila, nagbibigay ng kapanatagan na matatag ang grupo, at nagpapaalala
na hindi sila nag-iisa sa pagharap sa bagyo. Mukhang sentimental ang pakiramdam ng pagkakaisa, pero sa matinding lamig ng sinaunang panahon, kasing halaga ito ng kahoy panggatong. Tungkol sa apoy, isipin mo yung hirap panatilihing buhay ang apoy habang umaatungal ang hangin na parang mabangis na hayop, nagpapalipad ng MGA apoy at nilulunod ang MGA siga sa ilalim ng MGA damuhan ng niebe. Pero ang apoy ang lahat-lahat, init, ilaw, pagluluto, kaligtasan. Natutunan ng MGA unang tao kung paano protektahan ang apoy gamit ang MGA bato, maghukay ng hukay para sa apoy, at magdala PA ng MGA baga na binalot sa balat ng puno o fungus para mabilis na makapagsindi ulit. Isang natuklasan sa Europa ang nagpapakita na ginamit nila ang dagta ng balat ng birch bilang pandikit at posibleng para panatilihing nag-aalab ang MGA baga. Isipin mo yon. Libu-libong taon na ang nakalipas, may nakaisip na magdala ng apoy sa bulsa. Kami nahihirapan PA nga, panatilihing hindi mamamatay ang lighter sa hangin, tapos sila nagagawa pang gawing apoy ang fungus. Isang sinaunang zipo, ang apoy ay hindi lang para sa init. Sandata ito laban sa bagyo, dilim, at MGA mandaragit na nagtatago sa labas ng liwanag. At ito yung palaging nagpapaisip sa akin. Madalas nating iniisip ang MGA unang tao bilang matitigas at nag-iisa, pero ang pag-survive sa MGA bagyong taglamig ay hindi kailanman solo na gawain. Kaya ng isang tao gumawa ng maliit na silungan o panatilihing buhay ang apoy ng isang gabi, siguro 2 gabi. Pero ang MGA bagyo umaabot ng araw, minsan linggo. MGA grupo, pamilya, banda, tribo lang ang makakatagal. Naghahati-hati sila sa trabaho ng pag-aalaga ng apoy. Apoy, ang pabigat ng pag-init sa MGA bata, ang pagbantay laban sa MGA mandaragit, ang pag-aayos ng pagkain. At ito ang isa sa MGA malaking katotohanang nakatago sa sinaunang kasaysayan. Ang pagtutulungan, hindi lang lakas, ang nagpalakas sa sangkatauhan para makalampas sa walang katapusang taglamig. Ang survival ay hindi tungkol sa pagiging pinakamalakas na individual. Ito ay tungkol sa pagiging bahagi ng grupo na hindi nagpapabaya sa isa't isa. Kaya, habang sinisimulan natin ang mahabang paglalakbay na ito tungkol sa kung paano nakaligtas ang MGA unang tao sa matitinding bagyo ng taglamig, tandaan mo ito. Hindi lang sila basta nakaraos. Nag-i-innovate sila, nag-adapt sila, at nakahanap sila ng paraan para umunlad kahit na laban sa MGA pagsubok na halos di natin kayang isipin. Habang lumalalim tayo sa kwento, titingnan natin ang MGA maliliit na diskarte, MGA matatalinong gawain, at ang matinding determinasyon na nagdala sa kanila sa gitna ng niebe at malalakas na hangin. Hindi lang ito kwento ng pag-survive, kundi ng espiritu ng tao na natutong yumuko pero hindi kailanman bumitaw. Kapag iniisip natin ang bagyong dumaan sa MGA kapatagan noong Ice Age, madali lang isipin ang MGA pader, ng niyebe na nilalamo ng lahat ng nakikita. Pero ang totoong delikado, hindi palaging ang niyebe mismo. Ang hangin, yung malalakas na bugso ng hangin, na parang sumisigaw ang pwedeng gawing laban sa hipotermia kahit simpleng gabi lang sa labas. Ang paraan ng MGA unang tao para dito ay hindi basta-basta lang na kubo, kundi yung MGA kubong kayang labanan ng hangin, yung MGA arkeolohikal na nadiskubre sa MGA lugar tulad ng Mezhyrich sa Ukraine, nagpapakita sa atin ng MGA kahangahangang tirahan na gawa sa buto ng mammoth. Mai-imagine mo yung proseso, hilahin yung napakalalaking buto para gawing paikot na balangkas, tapos takpan ng balat ng hayop at pinupuno ng niebe sa paligid ng base para matibay lahat. Di man ito maganda tingnan, pero epektibo. Kahit maliit na butas, delikado, kaya tinatakpan lahat ng lumot, damo, o putik na nagyelo na para di makapasok ang lamig. At pag nasa loob ka na, kahit gaano man kalakas ang bagyo, hindi gagalaw yung kubo, matibay na parang kutagawa sa buto at balat. Sa loob ng MGA kubong iyon, ibang klase ang pakiramdam.
Madilim na tanging ilaw ng apoy lang ang kumikislap, nagpapasayaw ng mga anino sa mga buto ng tadyang. Nagtatago. Humigpit ang hangin dahil sa usok dahil mahirap ang bentilasyon. Kapag pinasok ang sobrang hangin, namamatay ang apoy, tapos nahihirapan kang huminga. Pero natutunan nila ang tamang balanse. May mga grupo na gumawa ng maliit na bato bilang paligid ng apoy. Yung iba naman, naghukay ng mababaw na hukay para manatiling mababa at kontrolado ang apoy. Isipin mo na lang na nakayuko ka kasama ang pamilya mo. Naririnig ang malakas na bagyo sa labas. Nararamdaman mong nanginginig ang bahay. At alam mong nakasalalay ang buhay nyo sa mahinang apoy na yun na huwag lang mamamatay. Kaya yung modernong pag-adjust ng thermostat, parang nakakatawa na lang. Madali lang, di ba? Pero ang mga bagyo, hindi lang pisikal na pagsubok. Mga laban din ito sa isip. Isipin mo ang mga araw na umiihip ang malakas na hangin, ang paulit-ulit na tunog ng nyebe na tumatama sa kubo, at ang pakiramdam ng pagkakulong kasama ang grupo mo sa isang maliit na lugar. Hindi mawawala ang pagkabalisa, takot, at stress. Pero kahit ganun, nagbibigay sa atin ang mga na iwang gamit ng mga, sinaunang tao ng mga nakakatuwang pahiwatig. Mag-iepiraso ng pula-pulang kulay para sa pagpipinta, mga inukit na figurine, mga plauta na gawa sa buto ng ibon. Hindi lang ito basta libangan. Para ito sa pagdaan ng oras, pampakalma ng isip, at baka nagbibigay nga ng espiritual na kapanatagan habang magulo ang mundo sa labas. Ang paggawa ng sining at musika sa loob ang nagbibigay sa kanila ng pakiramdam ng kaayusan. Ang nakakabighani, ang mga unang lullabies ay maaaring kinanta hindi lang para pakalmahin ang mga bata, kundi para pahinain ang nakakatakot na ingay ng bagyong nasa labas. Isa pang mahalagang bagay para makaligtas sa malupit na bagyo sa taglamig ay ang tamang pananamit. Kalimutan mo na yung stereotype ng Paleolithic na naka-bare chest lang na may balat ng hayop sa pusod. Pwede ka nang mamatay sa ganung suot lalo na sa sobrang lamig na may malakas na snowstorm. May ebidensya mula sa mga lugar noong Ice Age sa Europa na nagpapakita ng maingat na paghahanda ng balat na tinatahi gamit ang karayom na gawa sa buto. May mga balat na pinagdikit para maging insulasyon, kung saan nakaharap sa loob ang balahibo para makahuli ng init. Ang proseso ng pagtanggal ng balat, pagsuklay, pagpapalambot, at pagsunog nito ay hindi maganda tingnan. Pero ito ang nagkaiba sa pagitan ng init at frostbite. Sa totoo lang, isa sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng advantage ang Homo sapiens kaysa sa Neanderthals ay dahil sa damit. Nauna ang ating mga ninuno sa paggawa ng mga gamit sa pananahi. Kaya nakagawa sila ng mga damit na swak sa katawan, mga bota, at pati na rin mga takip sa ulo. Sa bagyo, malaking tulong ang dagdag na layer na iyon. Ang proteksyon siguro ang nakatulong para makapaghunting PA sila kinabukasan o para lang magising na buhay. At eto PA, madalas hindi napapansin, higaan. Oo, may mga higaan din ang mga unang tao kahit sa mga taguan laban sa bagyo. Nakakita ang mga arkeologo sa South Africa ng ebidensyang 77,000 taon na ang tanda tungkol sa higaan na gawa sa mga patong-patong na halaman tapos nilagyan ng abo para hindi dumikit ang mga insekto. Sa mga malamig na lugar, ang higaan ay gawa sa mga balat ng hayop, damo, at lumot na pinundok. Kapag may bagyo at nagyeyelo ang lupa, ang mga pansamantalang higaan na ito ang nagiging insulasyon laban sa lamig na sumisingaw mula sa ilalim. Nagkukurap-kurap sa pagtulog, nasa isang tambak na magkakatabi ang mga katawan. Dumadami ang init. Isipin mo ang huni ng paghinga, ang pagputok-putok ng apoy, ang bagyong rumaragasa sa labas. Parang nakakaaliw, halos parang sinaunang bersyon ng weighted blanket at white noise machine. Siyempre kahit gaano PA kaganda ang tirahan, minsan sobra din ang tindi ng bagyo. Sinusubok nito lahat ng alam nilang paraan para mabuhay.
Dito lalabas ang tunay na halaga ng pagtutulungan ng grupo. Hindi lang isang tao ang nag-aalaga ng apoy. Palitan-palitan niyon. Laging may gising na nagbabantay sa apoy. May iba na nag-i-inspect ng MGA balat para sa tulo o bitak, kung saan pwedeng pumasok ang lamig. Kailangan panatilihing mainit ang MGA bata. Protektahan ang MGA matatanda. Panatilihing malakas ang MGA mga ngaso para makakilos kapag dumating ang bagyo. Isang sayaw ito ng buhay. Bawat papel kasing halaga ng isa PA. At siguro yon ang pinakaimportanteng aral. Hindi lang ito MGA individual na nagpipigil sa buhay. MGA komunidad silang gumagalaw ng sabay-sabay. Pinapakita na ang survival ay hindi tungkol sa lakas o talino, kundi tungkol sa pag-aalaga. Kung meron man. Isang totoo tungkol sa MGA bagyong taglamig, ganito yon. Wala silang pakialam kung may sapat kang pagkain o wala. Pwedeng takpan ng malakas na snowstorm ang buong lugar ng ilang araw, isara ang MGA panghuhuntahan, itago ang MGA pinagkukunan ng tubig, at palayuin ang MGA hayop. Alam to ng MGA sinaunang tao. At ang kanilang survival, hindi lang to basta reaksyon sa nangyayari. Kailangan nilang maghanda ng maaga bago PA dumating ang bagyo. May MGA na hukay sa archaeological digs na MGA hukay na puno ng MGA pagkaing karne na na-preserve. MGA buto na pinilas para kunin ang utak nito at MGA taba na maingat na itinabi para sa emergencies. Taba. Lalo na ang MGA buto ang pinahahalagahan. Parang mataas na octane na gasolina noong panahon ng yelo. Kapag wala yan, kahit ang pinakamagaling na mga ngaso, pwede pang manghina. Ang bagyo, hindi lang basta malamig na hangin. Parang magnanakaw na ninanakaw ang kalorya mo sa bawat panginginig, sa bawat simoy ng nagyeyelong hangin. Ang paghahanda lang ang tanging paraan para makaligtas. Pero, totoo, hindi palaging perpekto ang paghahanda. Minsan mas matagal ang bagyo o mas maaga PA itong dumating. Sa MGA ganung pagkakataon, ang pag-survive ay nangangahulugang kailangan ilabas ang lahat ng natitirang lakas at gamit. Magabuto. Hindi lang basta nabiyak minsan, kundi pinadurog ng paulit-ulit para makuha lahat ng mantika. Ang MGA Senus naging sinulid at pagkain. Kahit ang MGA balat, kapag pinalambot at pinakulo ng matagal, pwede ring nguyain para may makain. Hindi ito maganda tingnan, pero hindi iniisip ng gutom ang dangal. At kahit ganon, ang pagbabahagi ay hindi pwedeng kaligtaan. Kapag may nagutom habang may nagtatago, humina ang grupo. Isang pagkamatay, pwedeng magdulot ng malaking trahedya. Mas kaunti ang pwedeng manghuli, mas kaunti ang mag-iipon ng kahoy, mas kaunti ang mag-aalaga ng apoy. Tama lang. Ang pamimigay ng tulong ay hindi lang dahil sa kabutihang loob. Isa rin itong estratehiya. Siyempre, pagkatapos ng bagyo, doon PA talaga nagsisimula ang tunay na hamon. Nanghuhuli sa isang lugar na nagbago dahil sa niyebe at yelo. Nawawala ang MGA yapak sa MGA buhawi ng niyebe. Ang MGA kawan ay lumilipat patimog at ang MGA ng hihina na hayop ay madalas na parehong pagkakataon at panganib. Minsan sinusundan ng MGA mga ngaso ang MGA mandaragit tulad ng lobo, leon sa yunggib, pati na rin ang MGA hyena kasi mas magaling silang maghanap ng biktima. Kumuha ng patay na hayop ay kasing halaga ng panghuhuli. Ang bangkay ng isang mammoth na kalahating nakabaon sa niebe ay pwedeng maging dahilan ng buhay. Sa loob ng ilang linggo, kung kaya mong kunin yon bago PA ang ibang mandaragit. Isipin mo na lang na nakatayo ka sa katahimikan pagkatapos ng bagyo, naririnig ang MGA lobo na umaatungal sa malayo at nare-realize mong sila ay parehong kalaban at gabay. Hindi lang ito simpleng relasyon ng mandaragit at biktima. Isa itong malupit na sayaw ng pagsasama. Hindi lang pagkain ang naapektuhan ng bagyo. Binabago rin nito ang buong galaw ng paglipat-lipat ng MGA hayop. Natutunan ng MGA grupo na sumunod sa MGA panahon, inasahan ang pinakamasamang panahon. Minsan, iniiwan nila
ang MGA kuweba sa mataas na bundok para lumipat sa MGA mababang lambak kapag malakas ang hangin, naging mabagsik. Ipinapakita ng ebidensya na ang MGA, sinaunang tao ay sumusunod sa MGA herd ng reindeer sa nagyeyelong kapatagan dahil ang MGA hayop na iyon ay may kakaibang kakayahan na makahanap ng pagkain kahit sa makapal na niyebe. Sa pagsunod sa MGA herd, hindi lang sila nakakakuha ng karne, kundi nakakakuha rin ng gabay kung saan at kailan dapat pumunta. Sa ganitong paraan, ang MGA bagyo ay parang MGA palatandaan. Kapag dumaan ang malakas na snowstorm at nauubos ang pagkain, hindi lang iyon problema. Palatandaan iyon na kailangang lumipat. Pero ang paggalaw sa gitna ng bagyo ay isang malaking risk. Ang pagtawid sa bukas na lugar habang may snowstorm ay halos kapatay-tao. Kailangang timbangin ng MGA grupo kung mas delikado bang manatili sa lugar o lumipat. Kapag masyadong maaga, pwedeng mapatay ng lamig habang naglalakbay. Kapag masyadong huli naman, pwedeng magutom sa kinaroroonan. Ang ganitong desisyon ay nangangailangan ng matinding pagkaalam sa paligid. Malamang, malaking tulong ang MGA matatanda na may dekadang karanasan. Naalala nila ang MGA nakaraang taglamig, MGA palatandaan ng paparating na bagyo, at MGA ugat na pwedeng gawing silungan. Hindi lang kwento ang paraan ng pagpapasa ng kaalaman. Ito ay karunungang pangkaligtasan na nakaukit sa alaala. Isipin mo ang isang lola na nagtuturo sa ang langit, ang hangin, kung paano dumadaloy ang niebe at ang eksaktong pag-alam kung kailan oras ng mag-empake at umalis. Hindi iyon pamahiin. Matinding pinagpaguran, nakasanayan iyon. Kaya, ang MGA bagyo, gaano man kalupit, hindi lang sila MGA balakid. Mag-ea guru sila. Pinipilit nila ang MGA tao na magplano ng maaga, magtipid, magtulungan, at iangkop ang MGA galaw nila. Ginuhit nila ang ritmo ng sinaunang buhay, nagsasaad kung kailan dapat manatili, kailan dapat umalis, at paano tiisin ng MGA walang laman na espasyo sa pagitan. At sa paggawa nito, tahimik nilang hinubog mismo ang tibay na magdadala sa ating lahi pasulong. Kasi ang totoo, ang pag-survive sa bagyo, hindi lang yun yung gabing yon o kahit yung buong linggo. Ang mahalaga, yung MGA aral na natutunan na umuulit-ulit hanggang sa hinaharap. Kung may isang imbensyon na naghihiwalay ng buhay at kamatayan sa gitna ng winter storm, yun ay ang apoy. Kung walang apoy, ang lamig ay pumapasok ng walang awa, nagpapahigpit ng MGA kalamnan, nagpapabagal ng paghinga at nagpapamanhid ng isip hanggang ang tanging naririnig na lang ay katahimikan. Ipinapakita ng MGA ebidensyang arkeolohikal na ang MGA tao ay hindi lang basta gumagamit ng apoy nang walang pakialam. Sila ay MGA eksperto sa apoy. Ang MGA na tupok na buto, MGA pugon na ginawa sa MGA hukay, pati na ang MGA kumpol ng MGA na sunog na bato ay nagpapakita na palaging kasama nila ang apoy. Pero pag may bagyo, hindi basta-basta ang apoy. Nilubog ito ng hangin. Natabunan ng niyebe at nagkakaunti ang kahoy. Kailangan mag-isip ang MGA unang tao na parang engineer. Gumawa sila ng MGA panangga sa hangin gamit ang bato at buto, nilibutan ang apoy ng maayos na pagkakalagay ng MGA bato at naghukay PA ng mababaw na hukay para protektahan ang apoy sa hangin. Ang apoy ay hindi lang basta tambak ng MGA na susunog na kahoy. Ito ay isang maingat na inalagaan ang sistema, halos parang miyembro ng pamilya, inaalagaan araw at gabi. At kapag kakaunti ang kahoy, ang pag-improvise ang naging paraan para makaligtas. Pwedeng sunugin ang MGA buto, lalo na yung galing sa malalaking hayop, kapag natuyo na. Ginagamit din na panggatong ang taba. Nakakita ang MGA arkeologo ng ebidensya ng MGA sulo na nilagyan ng taba ng hayop na nagbibigay hindi lang init kundi ilaw na tumatagal buong gabi. Isipin mo, nakaupo ka sa loob ng silungan, may apoy na gawa sa buto ng mamot na nagkikislapan, MGA apoy na dumadampi sa MGA, pamutok na nilubog sa taba habang umuugong ang bagyo sa labas,
pero hindi ito makapasok. Patayin ang liwanag na iyon. Ang apoy ay hindi lang init. Ito ay pagtutol. Parang sinasabi nito sa bagyo, magalit ka lang ng magalit pero dito sa loob tayo itatagal. Siyempre, walang kwenta ang apoy kung walang gamit para kontrolin ito. Ang kakayahang magpaapoy gamit ang bato ay isang malaking pagbabago. Ang paggawa ng matutulis na gilid mula sa bato ay para sa panghuhuli, pero nagkikiskisan ito ng apoy kapag pinagsama sa MgA mineral na may bakal tulad ng pyrite. Hindi ito agad-agad na apoy. Walang unang tao na nag-snap ng lighter, pero sa tiyaga at galing, tumalon ang MgA spark. Gamit na pangpaapoy, gawa sa tuyong damo, balat ng puno o amag. Isa sa MgA pinakamahusay na pangpaapoy ay makikita sa MgA amag tulad ng Fomes fomentarius, na tinawag na tinder fungus, na kayang makahawak ng nagiinit na uling ng ilang oras. Ibig sabihin, ang apoy ay hindi lang basta ginawa mo. Isa rin itong daladala mo. Balot sa MgA dahon o balat ng puno, ang naglalagablab na uling ay nagiging portable na init. Parang naglalakbay na araw sa malamig na mundo. Hindi lang para sa apoy ang MgA gamit, syempre. Kailangan laging ayusin ang MgA bagyo, kumpunihin ang MgA tirahan, tahiin ang MgA damit, at ayusin ang MgA sandata. Ang MgA pinatibay na karayom na gawa sa buto na may maliliit na butas, ang ilan ay higit 40,000 taon na ang tanda, ay nagpapakita ng kahangahangang galing sa paggawa. Ang MgA sinulid na gawa sa Senwe ay matibay, flexible, at importante para tahiin ang MgA balat ng hayop para gawing MgA layered na damit. Ginagamit ang MgA batong pang-ahit para linisin ang balahibo, habang ang MgA awls naman ay butasin ang balat para sa tali. Bawat gamit, kahit maliit at mukhang ordinaryo, ay parang lifeline sa gitna ng bagyo. Minsan, tinatamad nating tingnan ang MgA ito bilang primitibo. Pero seryoso, ilan ba sa atin ang kaya gumawa ng karayom mula sa buto na sapat kasing nipis para makapasok ang sinulid tapos gamitin ito sa pagtahi? Magkasama ang MgA damit na kayang tiisin ang bagyong yelo sa panahon ng Ice Age? Hindi marami. Ang tinatawag nilang pagiging simple ay hindi talaga ganoon. At saka nandyan PA ang usapin ng ilaw. Sa MgA mahabang bagyo, kapag nawawala ang araw ng ilang araw sa likod ng MgA tabing niebe, ang ilaw ay naging kasing mahalaga ng init, nagbibigay ng kumukutitap na liwanag ang MgA apoy, pero maaaring gumamit din ng maliliit na lampara na gawa sa inukit na bato o kabibe na puno ng taba at may mitsa. Isipin mo ang pagiging malapit ng ganitong ilaw. Isang maliit na apoy na kumikislap sa dilim, nagpapalabas ng MgA, liwanag sa MgA, mukha na nagkayakap. Sama-sama. Hindi lang ito tungkol sa gamit kundi pati na rin sa isip. Sa gitna ng bagyo, ang liwanag ay pag-asa. Isang maliit na apoy ang nangangahulugang hindi PA panalo ang bagyo. Ibig sabihin, may bukas PA. Ang pagiging malikhain sa MgA survival na ito ay may malalim na ibig sabihin. Hindi lang banta ang MgA bagyo sa MgA unang tao, pinatalas PA sila nito. Bawat hangin na gustong patayin ang apoy, bawat malakas na niebe na naglayas ng lupa, nagtulak sa MgA tao na mag-imbento, mag-adapt at mag-ayos, at dahan-dahan sa walang katapusang. Tuwing taglamig, dun naipon yung MgA kasanayan. Pagsindi ng apoy, paggawa ng MgA kagamitan, pagiging maparaan. Hindi yan luho. Nanggaling yan sa MgA gabing, ang tanging pagpipilian ay mag-adapt o mamatay. At dahil pinili nilang mag-adapt, nandito tayo ngayon na nagsasalaysay ng kanilang kwento. Ang makaligtas sa bagyong taglamig, hindi lang tungkol sa lakas ng katawan at gamit. Pagsubok din yan ng isip. Isipin mo na nakulong ka sa isang silungan ng ilang araw. Ang hangin sa labas na parang buhay na sumisigaw. Ang niebe na papataas hanggang sa parang nilamon ng buong mundo. Pero patuloy ang apoy. Mainit ka? Oo, pero hindi nito napatahimik yung takot na sumisingit sa mahahabang oras na walang tulog. Dito pumapasok ang kahalagahan ng komunidad. Hindi nag-iisa yung MgA unang tao,
na nagkikibit-balikat lang sa loob ng yungib. Kahit paano ipakita sila ng pop culture, sila ay MGA tagapagsalaysay ng kwento, mga awit, manlilok, at tagapag-alaga. Bawat isa may papel na ginagampanan para hindi lang mabuhay ang grupo, kundi manatiling matino ang isip. Kapag binabagyo sila, nagsasandalan sila, naghahanap ng ginhawa sa MGA sa bayang gawain na nagpapagaan ng gulo sa labas. Medyo hindi gaanong nakaka-overwhelm. Isipin mo yung papel ng kwento sa ganoong sitwasyon. Naniniwala ang MGA arkeologo at antropologo na nagsimula ang MGA alamat at oral na tradisyon bago PA man magkaroon ng sulat. Pinapaliwanag ng MGA kwento kung bakit dumadating ang bagyo, bakit nagyayelo ang mundo, at kung anong MGA espiritu o puwersa ang kumukontrol dito. Sa paligid ng apoy, pinapakalma ng MGA magulang ang MGA bata gamit ang MGA kwento ng MGA ninuno na nakaligtas sa mas malalalang pagsubok, o tungkol sa MGA hayop na matapang na hinarap ang bagyo bilang MGA kaalyado. Hindi lang ito libangan. Edukasyon ito na nakabalot sa mito. Bawat kwento may dalang aral. Saan hahanap ng pagkain? Paano basahin ang kalangitan? Anong MGA pagkakamali ang hindi dapat ulitin? At sa pagsasalaysay ng MGA kwentong iyon, naging bahagi ng mas malawak na kwento ang bagyong nasa labas. Isang bagay na may kahulugan imbes na puro takot lang. May bakas din ng MGA ritual. Ang ebidensya ng paggamit ng okre, MGA kuwintas, at MGA ukit ay nagpapakita na kahit sa pinakamalalamig na taglamig, may panahon PA rin ang MGA tao para sa MGA simbolikong gawain. Bakit? Dahil pinagbubuklod ng ritual ang grupo. Isipin mong nilalagyan mo ng pulang okre ang katawan mo bago dumating ang bagyo. Minamarkahan ang sarili bilang bahagi ng isang mas malaki PA kaysa sa sarili mo. O kaya naman ay naglalagay ng MGA inukit na bagay. Mga figura malapit sa apoy, simbolo ng proteksyon laban sa umuungol na kabalyero. Kahit na espiritual man o psikolohikal o pareho, nagbibigay ito ng aliw. Kapag nakasalalay ang buhay sa matalim na talim, ang paniniwala ay kasing lakas ng apoy. Binibigyan nito ang MGA tao ng tapang para tiisin PA ang isang gabi, para patuloy na alagaan ang apoy kahit nanginginig na ang MGA kamay dahil sa lamig. At saka, may musika PA. Maaaring mukhang kakaiba sa una, pero ang MGA buto flute na higit 40,000 taon na ang tanda ang nagsasabi sa atin na kahit ang MGA tao noong panahon ng yelo ay gumagawa ng melodiya sa gitna ng bagyo. Nang ang mundo sa labas ay puro ingay lang. Ang musika ang nagbibigay ng ritmo at kapayapaan. May ina na nag-aawit ng lulabay sa bata. May tambol na tinutugtog sa balat na nakaunat. May plauta na ginawa mula sa buto ng ibon. Hindi ito MGA walang kwentang libangan. Mag-ia kagamitan ito para mabuhay ang espiritu. Isipin mo na nakahiga ka sa isang silungan habang bumabagyo at may maririnig kang simpleng tugtugin na tahimik na tinutugtog. Hindi nito mapipigilan ang bagyo, pero ipinaaalala nito sa iyo na hindi ka nag-iisa, na buhay PA rin ang dumadaloy sa dilim. Ang MGA ugnayang panlipunan ay higit PA sa ritual at sining. Praktikal din sila, hindi lang basta samahan ng MGA tao ang grupo. Isa itong buhol ng MGA obligasyon. Responsibilidad ng lahat ang MGA bata. Ang MGA matatanda ang tagapag-alaga ng MGA alaala. Nagbibigay ang MGA mga ngaso pero tinutulungan din kapag nasaktan. Ang bagyo ang tunay na pagsubok sa MGA, ugnayang ito. Kapag may nagkasakit, pinapasan siya ng grupo. Kapag nanghina ang apoy, may nagmamadaling iligtas ito. At kahit ganun, mas matibay ang MGA ugnayang nabuo sa MGA ganung pagkakataon kaysa sa MGA panahong payapa. Ang makalampas sa bagyo ay parang makalabas na rin ng sa kabilang banda hindi lang basta buhay, kundi mas lalo pang pinag-isa bilang isang komunidad. Madaling isipin na ang espiritualidad, kwento at ritual ay MGA luho lang, MGA bagay na ginagawa kapag natugunan na ang MGA pangunahing pangangailangan. Pero sa totoo lang,
Sa pinakamalupit na taglamig, MGA pangangailangan iyon. Ang busog na tiyan at mainit na apoy ang nagpapanatiling buhay sa katawan. Ibig sabihin ang musika at alamat ang nagpapanatiling buhay sa isipan. Kung wala ang dalawa, matagal na silang napabagsak ng unos. Ang katotohanang nandito tayo ngayon, MGA inapo, ng MGA nagtiis, ay patunay na hindi lang sila umaasa. Taguan at apoy. Umaasa sila sa isa't isa, sa paniniwala, sa MGA, di nakikitang hibla ng kultura na nagiging lakas sa gitna ng pagsubok. Nang dumaan ang malalakas na bagyo sa yelo ng panahon, hindi lang MGA tao ang nahihirapan. Lahat ng buhay, mula sa pinakamaliit na buhok hanggang sa dambuhalang mammoth, ramdam ang bigat ng unos. At sa pinagsamang hirap na iyon, nabuo ng MGA unang tao ang ugnayan sa MGA hayop na lampas PA sa pagiging mangangaso at biktima. Sa totoo lang, madalas talagang naglalaho ang hangganan ng MGA iyon kapag may bagyo. Ang mismong MGA hayop. Yung MGA nilalaban nila kapag maayos ang panahon, minsan naging di inaasahang gabay, at yung MGA karaniwang tumatakas pag may hunter, minsan nagiiwan ng MGA palatandaan na pwedeng magkaiba ng buhay at kamatayan. Hindi lang pagsubok ng tao yung bagyo, parang reset button ng kalikasan, at bawat species kailangang mag-adapt o mamatay. Matalino ang tao para mapansin, matuto, at sundan yung MGA aral na iniwan ng MGA hayop sa niebe. Tingnan mo yung MGA lobo, matitinding kalaban sa karne. Oo, pero MGA guro rin sa pangangaso. Sa panahon at pagkatapos ng bagyo, yung MGA lobo. Sinundan nila ang hina ng kanilang hinuha gamit ang kasanayang pangarap lang ng MGA tao. Baka nanood ang MGA unang tao sa MGA galaw ng MGA lobo, ginagamit ang MGA ito bilang senyales kung saan may makakain. Sa paglipas ng panahon, ang pag-oobserba nila ay maaaring naging simula ng pagtutulungan nang magkita ang tao at lobo ng dahilan para magtagal. May MGA antropologo na naniniwala na ang pagdomestika sa MGA lobo na nauwi sa unang MGA aso ay nagsimula sa MGA ganitong pagkakataon. Isipin mo yan, may bagyong rumaragasa, kakaunti ang pagkain, at may gutom na lobo na nakapirmi sa gilid ng kampo ng tao. Sa halip na itaboy ito, baka binibigyan nila ng tira-tira at kapalit. Ang presensya ng lobo ang nagbababala sa paparating na MGA mangangaso. Unti-unti, masakit man, nagiging malabo ang linya sa pagitan ng kaaway at kakampi. At sa gitna ng isang malakas na bagyong taglamig, bawat dagdag na mata at tenga ay napakahalaga. Pero hindi lang MGA lobo ang MGA guro. Ang MGA reindeer, halimbawa, ay eksperto sa pagtitiis. Kaya nilang hukayin ang niyebe para maabot ang lichen, nagbibigay ng aral sa pagtitiyaga, at isang dituwirang pinagkukunan ng pagkain. Sa pagsunod sa MGA kawan ng reindeer, ang MGA tao, hindi lang sila basta nakakuha ng karne, balat at buto. Nakakuha rin sila ng MGA paraan para makaligtas. Ang MGA hayop na ito ay kumikilos na parang may alam kung saan makikita ang pagkain at tirahan. At yung MGA tao na sumusunod sa kanila, nadadala sila sa MGA sinaunang ruta ng migrasyon na umaabot sa nagyayelong kapatagan. Kasama rin ang MGA mammoth. Kahit hinuhuli sila, nakaapekto sila sa pag-aangkop ng tao. Ginamit ang kanilang MGA buto bilang MGA silungan. Ang kanilang taba ay sinusunog para sa ilaw at ang kanilang MGA galaw ang naggabay kung saan nanirahan ang MGA tao. Isang bangkay ng mammoth na natagpuan pagkatapos ng bagyo ay parehong handaan at gamit para sa kaligtasan. Hindi lahat ng hayop ay kaibigan, syempre. Ang MGA mandaragit tulad ng MGA leon sa kuweba at MGA hyena ay nagiging desperado tuwing bagyo, lumalapit sa MGA tirahan ng tao para maghanap ng madaliang biktima. Ang bagyong nagpapalipas sa tao sa loob ng bahay ay nagpapagutom naman sa MGA mandaragit sa labas. Kaya nagiging delikado ang MGA sa gupaang nangyayari sa gilid ng liwanag ng apoy. Isipin mo na nakaupo ka sa loob ng kubo,
nakikinig hindi lang sa hangin, kundi pati na rin sa ubo ng leon o sa nakakatakot na tawa ng MGA hyena na nasa labas lang ng niyebe. Sa MGA, sandaling iyon, ang apoy ay naging higit PA sa init. Naging pader ng liwanag laban sa gutom na MGA mata. Ang MGA sibat at batong kagamitan na mahigpit na hawak sa MGA kamay ay hindi lamang MGA armas na pinili. Ito ay MGA armas na kailangan. Nilabog ng bagyo ang paningin, pinatigil ang tunog, at ginawang banta ang bawat anino. Ang makaligtas ay hindi lang tungkol sa pagtitiis sa lamig. Ito ay tungkol sa pagtitiis sa MGA mandaragit na nakararanas din nito. At sa kabila ng kanilang pagsasama sa MGA hayop, natutunan ng MGA tao ang pagpapakumbaba. Hindi sila ang MGA pinuno ng yelo na panahon. Hindi. Hindi PA. Isa lang sila sa maraming uri, madaling tamaan ng lamig, gutom, at bagyo. Dahil dito, naging bahagi ng kanilang pananaw sa mundo ang MGA hayop. Sa kwento, sa ritual, pati na sa kanilang pagkakakilanlan. May nahukay na ukit ng isang tao na may ulo ng leon sa Germany na mahigit 30,000 taon na nagpapakita kung gaano kalalim ang pagkakaugnay ng tao at hayop sa kanilang imahinasyon. Pinapalakas ng MGA bagyo ang ugnayang iyon, paalala araw-araw na pareho silang naglalaban para mabuhay at ang lakas nila ay hiniram mula sa MGA nilalang sa paligid. Ang aral ay malinaw. Sa matinding lamig ng taglamig, hindi lang hayop ang nilalabanan ng MGA unang tao. Natutunan nila sa MGA ito, hiniram ang kanilang tibay, at minsan PA ngay niyayakap sila sa paligid ng apoy. Mula sa pagsubok na yan ng sama-samang pagkakabuhay, nabuo ang MGA ugnayan na umabot hanggang ngayon. Ang aso na nakahiga sa iyong MGA paa ngayon, ang MGA baka na naggagapas sa malalayong bukirin. Kahit ang ideya ng MGA hayop bilang kasama at simbolo, maaaring nagsimula lahat yan noong MGA gabing humahagulgol ang bagyong niebe at natutong tumingin ang MGA tao sa kanila. Tinitingnan nila ang iba pang nilalang hindi lang bilang panganib, kundi bilang MGA kasama sa pagtitiis ng lamig. Hindi lang basta nagpipigil sa MGA grupo, sa kanilang MGA silungan ang MGA bagyo. Hinubog din nila ang MGA daang dinaanan ng MGA tao sa iba't ibang kontinente. Kapag dumating ang malalakas na niebe at nauubos ang pagkain, ang pagtigil sa isang lugar ng matagal ay pwedeng magdulot ng kamatayan. Kaya naman, gumagalaw ang MGA tao. Ang malalaking paglipat noong unang panahon ay hindi lang dahil sa curiosity o dahil sa paghanap ng mas magandang lugar. Madalas, napipilitan sila dahil sa bagsik ng MGA bagyo at gutom na sumunod dito. Isipin mo yung isang grupo ng 30 tao na nakabalot sa MGA balahibo. May MGA naglalagablab na uling sa MGA, supot na gawa sa balat ng puno. Naglalakad sa nagyeyelong kapatagan. Hindi dahil gusto nilang mag-explore, kundi dahil pinatay ng huling bagyo yung MGA hayop na pinagkakakitaan nila. Yung desisyon na maglakad ng sunod-sunod, kahit pagod na pagod, ay hindi lang para mabuhay. Ito ang unang hakbang sa mahabang paglalakbay ng sangkatauhan sa buong mundo. Pero ang paglipat ng lugar ay hindi lang tungkol sa pag-alis. Tungkol din ito sa pagkikita. Kapag dinadala ng MGA bagyo ang MGA grupo sa iisang lambak, kuweba o tabing ilog, nagkakaroon ng MGA pagkikita. Hindi maiiwasan. Minsan, tensyonado PA nga yung MGA pulong. Minsan, umaabot sa karahasan. Dalawang grupo na naglalaban para sa iisang limitadong yaman sa isang lugar na halos hindi nga makapagpakain ng isa lang. Hindi pinapalambot ng bagyo ang kalikasan ng tao, lalo PA nitong pinatindi. Pwede pang itaas ang sibat at yung laban para sa pagkain ay pwedeng mag-iwan ng sugat na tatagal ng henerasyon. Pero minsan naman, dahil sa desperasyon, nagkakaisa sila. May MGA ebidensyang arkeolohikal na nagpapakita na iba't ibang grupo, pati iba't ibang species tulad ng Neanderthals at MGA unang Homo sapiens,
ay nagpalitan ng kaalaman at MGA gamit. Siguro nagsimula ito sa simpleng bagay. Isang grupo ang nagturo sa iba kung paano tahiin ng mas mahigpit ang MGA balat para hindi lamigin o kung paano mag-imbak ng MGA baga at amag para madala ang apoy kahit saan. Kapalit, baka nagbahagi sila ng MGA hunting grounds o nagsanib puwersa para patumbahin ang isang mammoth na nanghina dahil sa niebe. Hindi lang binigyan ng pagsubok ng bagyo ang samahan sa loob ng grupo. Minsan, nakagawa rin ito ng bagong samahan sa pagitan ng MGA estranghero. Ang pagpapalitan ng kaalaman sa MGA ganitong pagkakataon ay napakahalaga. Paggawa ng apoy, disenyo ng damit, MGA estratehiya sa pangangaso, wala PA noon ang MGA, yan. Pag-iisa, bawat natutunang diskarte, bawat naaalalang detalye, nagpapataas ng tsansa na mabuhay. Isipin mo ang isang bagyong dumaan, dalawang grupo na nagkukubli sa ilalim ng iisang bato, nagsasanib ang kanilang MGA apoy. Siguro nagtitigan sila ng may pag-aalinlangan, pero kailangan ang nagpatigil ng pride. Pwedeng may batang nanonood sa nakatatanda ng ibang grupo na nag-aasahang bato na hindi PA nila nakikita noon o kaya'y nakikita kung paano pinipihit ang senu para gawing sinulid. Dinudurog ng MGA bagyo ang luho, kaya napipilitang matuto agad ang MGA tao at bawat bagong kakayahan ay parang apoy na sumisiklab sa dilim. Siyempre, hindi palaging nagmumula sa mabuting loob ang pagtutulungan. May MGA ebidensya ng alitan sa MGA lugar noong Ice Age, MGA kalansay na may sugat mula sa batong talim, at MGA palatandaan ng MGA ng bulagtaang kampo. Kapag may bagyo, nagiging desperado ang MGA tao at minsan nauuwi ito sa pagnanakaw. Kung ang isang grupo ay may pinagkuhanan ng pagkain o balahibo, habang ang isa naman ay wala, ang bagyo ay hindi na lang basta kalikasan. Nagsisilbi itong mitsa ng karahasan ng tao. Ang pag-survive sa MGA oras na yon ay hindi isang marangal na kwento ng pagtitiis. Ito ay matindi, mabagsik, at may malaking kapalit. Pero kahit sa MGA ganong banggaan, nagpalitan ng kaalaman, kahit PA man sa hindi direktang paraan, nag-uwi ang MGA, mananakop ng MGA, ninakaw na gamit o damit, at sa pamamagitan ng dugo at labanan, kumalat ang MGA technique. Hindi iniintindi ng bagyo kung paano natututo ang MGA tao, ang mahalaga ay ang MGA nakakaangkop ang nakaliligtas. At ang paglipat-lipat ng MGA tao dahil sa bagyo ay hindi lang lokal na pagbabago. Binago nito ang kasaysayan ng tao sa buong mundo. Ang MGA alon ng lamig na minsan umaabot ng MGA siglo ay nagtulak sa MGA populasyon na lumipat patimog. Pinipilit silang pumasok sa MGA bagong lugar. Mula Europa papuntang gitnang silangan, mula Asya papuntang MGA mas maiinit na lambak. Dala-dala ng MGA tao ang kanilang MGA dala. Ang MGA aral ng bagyo. Bawat paglisan ay parang sinulid na nagdudugtong sa iba't ibang kultura at gawin na kung hindi lang ay nanatiling hiwalay. Ang pinakamalalakas na taglamig sa kakaibang paraan ang naging tulay para magkaugnay ang MGA tao. Kung wala ang MGA ito, baka matagal PA silang nanatiling magkakahiwalay at yung pagpapalitan ng MGA genes, kwento at survival skills na bumuo sa atin ngayon ay hindi sana nangyari. Kaya sa isang kakaibang paraan, ang MGA bagyo ay hindi lang MGA sumisira, kundi MGA tagapagtagpo rin. Pinapagalaw nila ang MGA tao. Nagtutulak, pinagtagpo-tagpo sila sa daan ng isa't isa at napilitan silang magpalitan ng kaalaman, mapakaibigan man, karibal o sa dahas. Mula sa gulo ng bagyo, hindi lang kaligtasan ang nakuha, kundi ang simula ng isang pandaigdigang komunidad na pinagdugtong ng pangangailangan. Bawat nyebeng bumagsak, bawat malakas na hangin na umatungal ay may bahagi sa pagtulak sa sangkatauhan patungo sa pagiging magkakaugnay na nilalang na magiging tayo balang araw. Nang tumambak ang niebe at binura ng hangin ang mundo sa labas ng silungan, ang pagkain ay hindi lang kakaunti, ito ang lahat-lahat na. Ang katawan ng tao na sobra nang naglalabas ng init,
para lang manatiling mainit, naging parang gutom na pugon. Bawat kagat mahalaga at dahil sa MGA bagyo, napilitan ang MGA tao na mag-isip lampas sa agarang panghuhuli. Dito pumasok ang pag-iimbak ng pagkain. Ayon sa MGA ebidensyang arkeolohikal, kahit libu-libong taon na ang nakalipas, naiintindihan na ng MGA tao kung paano palawigin ang MGA pinagkukunan. Hindi lang basta kinakain ng hilaw ang karne. Pinatuyo ito, pinausukan, o inililibing sa nagyayelong lupa para tumagal lampas sa panahon ng panghuhuli. Kinakailangan ng MGA bagyo ang pagpaplano ng maaga. Ang bangkay ng mammoth ay pwedeng pakainin ang marami, pero kung mahahanap mo lang. Paraan para itabi ito laban sa pagkasira, MGA mandaragit, at paglipas ng panahon. Ang bagyo ay walang awa, pero nagbigay din ito ng biyaya ng natural na pagpapalamig, MGA burol ng niebe, at MGA frozen na ilog na naging sinaunang MGA pantry. Ang pagpapatuyo ng karne ay parang simple lang, pero sa panahon ng bagyo, hindi ito ganoon kadali. Kailangan maingat ang pag-aalaga ng apoy. Ginagamit ang usok para itaboy ang MGA insekto at bakterya. Inaabot ang MGA balat para gawing rack kung saan ang manipis na hiwa ng karne ay unti-unting tumitigas para tumagal. Isipin mo ito bilang unang jerky, medyo chewy, pero puno ng lasa, na may MGA calories na nakaliligtas ng buhay. Sa ilang pagkakataon, sinesave ang MGA buto ng utak at binabasag ito pagkatapos dahil napreserba ng buto mismo ang mayamang laman nito. Niluluto ang taba, pinapainit hanggang maging likido, tapos iniimbak sa MGA lalagyan na hinukay mula sa buto o sungay. Ang taba na to hindi lang pagkain. Isa itong siksik na enerhiya na ginagamit pang survive. Nilalagay sa maliliit na dose kapag di tumitigil ang MGA bagyo ng niebe. Isipin mo na lang na nakaupo ka sa madilim na taguan, umuungal ang hangin, nagpapasapasa ng isang bungkos ng nakaimbak na taba na parang ginto. Sa isang paraan, ginto ngayon, nagkaroon ng bagong papel ang pagluluto tuwing may bagyo. Higit pa rito, ginagawa nitong mas ligtas kainin ang pagkain, mas pinadali ng pagluluto ang pagtunaw, kinukuha ang lahat ng enerhiya na kailangan ng katawan, lalo na sa MGA oras na kinakailangan ito. Maging ang MGA ugat at tubers na dati ay matigas o mapait, kapag hilaw ay naging pwedeng kainin pagkatapos ilibing sa mainit na abo. Ipinapakita ng MGA Archaeological Site ang MGA pugon na puno ng basag na balat ng mani, MGA na lutong halaman, at nasunog na MGA buto. Maliit na MGA palatandaan na nagsasabi na kahit may bagyo, hindi tumigil ang kusina sa pag-andar. Sa katunayan, lalo pa nitong pinaganda. Walang kwenta ang malalakas na hangin sa labas, kung kaya mo lang. Nilalagay ang MGA tira-tira sa stew, MGA buto sa sabaw, at taba bilang panggatong. Ang pagluluto ay parang mahika para mabuhay, ginagawang pagkain ang kakulangan. Hindi lang pagkain ang iniimbak, pati tubig din. Minsan, natutunaw ng yelo ang MGA ilog tuwing bagyo, kaya hirap kumuha ng tubig na likido. Ang MGA Calmen ay umaasa sa pagkatunaw ng niyebe sa apoy, pero kailangan nila ng panggatong na minsan ay kulang sila. MGA smart na paraan tulad ng pag-iimbak ng yelo sa loob ng bahay para dahan-dahang matunaw o paggamit ng MGA balat ng hayop para mangolekta at mag-imbak ng niyebe, siguro naging pangkaraniwan na. Madalas nating hindi pinapansin ang tubig, pero sa nagyayelong puso ng bagyo, kasing delikado ng gutom ang uhaw, isang kagat ng niyebe ay pwedeng magpalamig ng katawan ng sobra na parang sinisipsip ang lakas imbes na nagbibigay nito. Pagtunaw, pagtatago at pag-iingat sa pagkain, kailangan ng maingat na pag-iisip lalo na kapag pakiramdam mo ay walang katapusan ang bagyo. Pero ang pag-iimbak ng pagkain, hindi lang ito tungkol sa biology. Ito rin ay tungkol sa mindset. Isang tagong imbakan ng pinatuyong karne, isang lihim na taguan ng taba,
Isang bungkos ng MGA ugat na inilalaan. Hindi lang ito MGA calories. Ito ay pag-asa. Sa isang bagyong halos nag-iisa ang bawat araw. Sa susunod, ang pagkakaalam na may MGA reserba ka ay parang may lifeline ka. Nakakapagpasiguro ito sa grupo na may kinabukasan PA na hindi sila gigising na wala ng kahit ano. Pwedeng pakainin ng MGA bata, makakapahinga ang MGA mga ngaso, matatanggap ng MGA matatanda. Ang pag-iingat ay isang pangako na bulong sa MGA dingding ng silungan. Kaya nating lampasan to. Sa ganitong paraan, ang MGA bagyo ay parang MGA mahigpit na guro. Pinaparusahan nila ang MGA walang paghahanda. Binibigyan ng gantimpala ang MGA maaga mag-isip. At pinapahalagahan sa tao ang kahalagahan ng pagpaplano ng maaga. Mula sa pagtutuyo ng karne sa usok ng apoy hanggang sa pagtatago. Pagkain sa nagyeyelong lupa, bawat paraan ay hakbang para makontrol ang paligid. At di nawala ang MGA aral na yon kahit lumipas na ang bagyo. Naipasa-pasa ito mula henerasyon hanggang henerasyon, humubog sa paraan ng MGA tao sa pag-iimbak ng pagkain at sa mismong paraan ng pag-survive. Yung nagsimula bilang desperadong solusyon, naging tradisyon, at yung tradisyon naging kultura. Sa huli, hindi lang basta tiniis ang bagyo. Naging bahagi na ito ng takbo ng buhay ng tao. Hindi iniintindi ng bagyo kung gaano katalas ang sibat mo o kung ilan ang MGA hayop na nakuha mo nang bumagsak nung nakaraang season. Pag dumilim ang nyebe at pinuti ng hangin ang buong paligid, ang mahalaga lang ay kung kaya ba ng gamit mo na tumagal kasama mo. Sa MGA ganitong matitinding kondisyon, dito nagsimula ang MGA pinakamalalaking pag-unlad sa teknolohiya ng tahimik lang. Ang mapurol na scraper o di magandang talim ng bato, hindi lang ito istorbo. Pwedeng ito ang magpahiwalay kung ikaw ay may init sa balabal o matutulog ng nagyelo. Yung pressure na yon, walang tigil at walang awa, ang nagtulak sa tao para paghusayin ang kanilang gawain. Hindi lang basta bagyo ang MGA iyon, panahon. Parang di nakikitang pugon sila, hinahasa ang talino ng tao para maging mas matalim. Tingnan mo ang MGA batong gamit halimbawa, sa lamig ng taglamig, tumitigas at nagiging marupok ang MGA balat, kaya mas mahirap gamitin sa damit o higaan. Kailangan ng MGA unang tao ng MGA pang-ahit na matalim ang gilid. Mag-aagamit na kayang alisin ang taba at laman ng hindi nababasag. Ipinapakita ng MGA arkeolohikal na lugar na unti-unting gumaganda ang teknik sa paggawa ng bato, kung saan nagiging mas manipis, mahaba at mas epektibo ang MGA talim habang lumilipas ang panahon. Ang paglipat mula sa simpleng piraso ng bato patungo sa MGA espesyalisadong talim ay hindi lang basta-basta. Ebolusyon para lang sa sarili nitong dahilan. Survival ang usapan dahil sa lamig. Kung hindi ka makapaghanda ng balat bago ito tumigas sa yelo, hindi lang ito abala. Delikado ang frostbite o mas malala PA. Kinakailangan ng eksaktong galaw sa bagyo. Kaya naman pinatalas ng MGA tao ang kanilang galing hanggang sa maging perpekto. Mahalaga rin ang MGA sandata tuwing may bagyo. Mapanganib manghuli sa malalim na niyebe. Nagkakaiba ang kilos ng MGA hayop na hinahabol. Natatabunan ang MGA yapak nila at mas alerto dahil gutom. Sayang ang isang clumsy na pagtapon ng sibat. Mahalagang enerhiya. Kapag tumama ng malinis, sapat na ang pagkain para sa ilang araw. Pero nung na-develop ang MGA, sandatang may hawak, MGA tipong bato na tinali sa kahoy na palaso, mas naging tama ang tama at mas matibay. Pagkatapos, dumating ang MGA inobasyon tulad ng atal o spear thrower na nagpalawak ng abot at lakas, kaya nakakapagbuno ang MGA mga ngaso mula sa mas ligtas na distansya. Isipin mo ang isang mga ngaso na pumapasok sa katahimikan pagkatapos ng bagyo. Ang nyebe na tumutunog sa ilalim ng kanyang MGA bota na gawa sa tahi na balat. Ang hangin ay sobrang lamig. Sa kanyang kamay, isang sandata na hindi lang gawa sa galing, kundi sa pangangailangan. Dahil
Hindi nagbibigay ng pangalawang pagkakataon ng MGA bagyo, hindi lang sa MGA sandata, kundi pati na rin sa MGA materyales na pinipili ng MGA tao ay naaapektuhan ng MGA bagyo. Hindi lang dahil matalim ang flint, obsidian, at sheesh ang MGA ito ang pinipili, kundi dahil maaasahan din sila. Sa sobrang lamig, madalas mabasag ng hindi inaasahan ang MGA malutong na bato. Ang pagkakaroon ng alam kung aling bato ang matibay sa lamig at kung paano ito huhubugin nang hindi nasasayang ang MGA mahalagang piraso ay kaalaman na maingat na ipinapasa. Ang buto at sungay din ay naging mahalagang gamit. Dahil sa kanilang kakayahang yumuko at tibay, naging importante rin sila. Sakto para sa MGA karayom, tali, at MGA matutulis na bagay na kayang tiisin ang tindi ng lamig ng taglamig. Wala talagang nasasayang. Bawat parte ng hayop mula sa balat hanggang sa laman at buto, naging bahagi ng gamit. Nilinis ng bagyo ang MGA luho. Naiwala lang ang MGA bagay na epektibo, matibay, at madaling dalhin sa susunod na bagyong yelo. Pati ang MGA gamit sa pag-iimbak na madalas hindi napapansin ay nagpapakita ng epekto ng bagyo. Magiya lalagyan na gawa sa butong pinutol, MGA supot na tinahi mula sa balat, o habing damo, naging tulay ng buhay kapag natabunan ng niebe ang paligid. Hindi lang yan basta MGA bag o MGA mangkok. Survival technology to para hindi matapon ang taba, hindi mamatay ang uling, at hindi masira ang pagkain. Isipin mo yung tipong maingat na tinatali ang pouch ng taba mula sa buto. Alam na baka ito ang makakain ng bata para makaligtas sa huling gabi ng bagyo. Simple lang to, walang kasing glamour, pero noong panahon ng yelo, kasing halaga to ng pinakamatalim na sibat. At wag din kalimutan ng MGA gamit pang pagsindi ng apoy. Habang hinahampas ng bagyo at nilulunod ng hangin ang MGA kislap, pinapaganda nila ang tinder at MGA bato pang sindi. Naging isang sining ito. Pinatuyong amag, ginadgad na balat ng puno, at cotton ng cattail, lahat ay maingat na iniimbak, pinoprotektahan mula sa basa na parang MGA kayamanan. Ang kakayahang magpaapoy mula sa maliit na spark, kahit na basa at nagyayelo ang paligid, hindi ito palabas lang. Ito ay esensya ng kaligtasan. Kapag nabasa o nawala ang panggatong ng grupo, bumababa ang tsansa nilang malampasan ang bagyo. Kaya't ang presyong iyon ang naging dahilan kung bakit ang pag-aapoy ay naging disiplina na kasing hirap ng paggawa ng sandata. Malinaw ang pamana ng MGA teknolohikal na presyong ito. Magabagyo. Pinilit ang MGA tao na mas mabilis mag-imbento, pagandahin ang bawat detalye, gawing imbensyon ang pangangailangan. Yung dating sapat na sa MGA payapang panahon, hindi na pwede nung umihip ang malakas na hangin at tinakpan ng niebe ang buong lugar. Bawat bagyo ay pagsubok, at bawat kasangkapang pinino dahil dito ay hakbang tungo sa pagiging bihasa sa mundong parang gustong burahin sila. Kung walang bagyo, baka mas mabagal ang pag-unlad ng MGA pag-aayos na iyon. Pero dahil sa MGA ito, umunlad ang teknolohiya ng mabilis, hinubog sa matinding lamig ng taglamig, galit. Hindi lang kalaban ang lamig na pwedeng pigilan gamit ang balat ng hayop at apoy. Sumisipsip ito sa katawan, sinusubok ang bawat tibok ng puso, bawat hininga. Hindi lang gutom at lamig ang dala ng bagyo. Binabago nito ang kalusugan ng tao mismo. Walang tigil ang epekto ng sobrang lamig. Nanlilimahid ang frostbite sa MGA daliri sa kamay at paa. Pinapabagal ng hypothermia ang isipan hanggang sa maging imposible na ang MGA simpleng gawain at laganap ang MGA sakit sa baga sa MGA basang tirahan. Ipinapakita ng MGA ebidensya ng MGA buto ang katotohanan ito. Magaa gumaling na bali, rayuma sa MGA kasukasuan, at MGA ngipin na napudpod dahil sa pagnguya ng pagkain na matigas dahil sa nagyayelong kondisyon. Hindi ito MGA isolated na pangyayari. Ito ang legasiya ng pakikibaka sa isang mundo kung saan paulit-ulit ang MGA bagyo na nagiiwan ng marka mismo
sa MGA buto ng ating MGA ninuno. Pero ang pag-aangkop ay matigas ang ulo na kasama. Sa paglipas ng henerasyon, ang MGA grupo ay nakabuo hindi lang ng MGA kultural na tugon, kundi pati na rin ng MGA biolohikal. Halimbawa, ang MGA Neanderthal ay ginawa para sa lamig. Mataba, malalakas ang katawan, may malalapad na dibdib at malalapad na ilong. Ang MGA katawan nila ay nag-iingat ng init sa paraang hindi ginagawa ng sa atin. Ang MGA unang Homo sapiens na pumasok sa Europa mula sa Africa ay kailangang mabilis mag-adjust, pinagsama ang kultura at biology. Gumawa sila ng mas masikip na damit, pinaganda ang MGA tirahan at umasa ng husto sa pagtutulungan. Iba ang naging epekto ng lamig sa dalawang species, pero pareho silang nasubok sa parehong pagsubok. Ang pag-survive ay kombinasyon ng katawan at utak, at tanging yung MGA nakahanap ng balanse sa dalawa ang nakaligtas. Pinakita rin ng MGA Bagyo kung gaano kahalaga ang sakit sa bagong paraan. Sa masikip na tirahan na may apoy, makapal ang usok. Mahina ang bentilasyon kaya madaling kumalat ang impeksyon. Nasira ang MGA baga dahil sa pagsinghot ng usok. Isa pa ring problema ito na makikita sa MGA sinaunang buto na nagpapakita ng abnormal na pagtigas ng MGA tadyang. Karaniwan din ang sakit sa ngipin dahil ang kanilang pagkain ay puro karne at matitigas na halamang hibla. Pero kahit dito, may MGA palatandaan ng pagtitiis. Ang ilang MGA kalansay ng Neanderthal ay may ebidensya ng primitibong medisina, MGA halamang gamot tulad ng yarao at chamomile na natagpuan sa ngipin, MGA halaman na may kakayahang magpagaling o magpaginhawa. Hindi man sigurado kung sinasadya nilang piliin ito o nadiskubre lang ng hindi inaasahan, sinasabi nila na nagsisimula ng magkaroon ng kamalayan tungkol sa kalusugan na lampas sa basta pag-survive. Isipin mo yung isang tao na nagluluto ng mapait na halamang tsaa habang nagwawala ang bagyo para maibsan ang lagnat o sakit. Noong panahon ng yelo, kasing revolusyonaryo yon tulad ng sibat. Hindi dapat maliitin ang epekto ng bagyo sa isip. Ipinapakita ng MGA modernong pag-aaral kung paano naaapektuhan ng pagkakulong at kadiliman ng mood na nagdudulot ng depression o pagkabalisa. Ganon din ang nararanasan ng MGA unang tao sa kuweba, pero wala silang salita para pangalanan yun. Ang sagot nila, sama-samang gawain. Pag-awit, kwentuhan, ritual. Ganito, hindi lang sila MGA sa gabal. Para silang gamot sa isip. Importante rin ang panatilihing buhay ang loob, katulad ng pagpapanatiling mainit ang katawan. Sa totoo lang, mas mataas ang tsansa ng survival ng grupo na may mataas na morale dahil ang kawalan ng pag-asa ay nagdudulot ng pagkakamali. Hindi napapansin na MGA apoy, nasasayang na pagkain, MGA gawain na iniwan. Sinusubok ng bagyo, hindi lang ang tibay ng katawan, kundi pati ang determinasyon na magpatuloy. Sa ganitong paraan, kolektibo ang kalusugan. Kapag may nadapa, tinutulungan siya ng iba. Hindi lang ito personal na laban para mabuhay. Ito ay pangkatang responsibilidad. May iniwang bakas din ng MGA bagyo. Sa MGA nakakagulat na paraan. Posibleng nakaapekto ito sa MGA paraan ng pagpaparami. Dahil sa matitinding taglamig, mas mataas ang pagkamatay ng MGA sanggol, kaya kinailangan ng MGA grupo na mag-adapt sa kanilang pamumuhay. Maaaring nagpapasuso ang MGA babae sa MGA anak ng isa't isa para magbahagi ng responsibilidad sa pagpapakain kapag kakaunti ang pagkain. Ang MGA lola na matagal nang hindi nagbubuntis ay malamang na may mahalagang papel tulad ng pag-aalaga sa apoy, paghahanda ng MGA balat ng hayop, pagbabantay sa MGA bata para matiyak na makakapagpahinga ang MGA ina at mabubuhay ang MGA sanggol. Ang tinatawag na grandmother effect ay pinaniniwala ang naging mahalaga sa ebolusyon ng tao. Pinahahaba ang buhay at pinapalakas ang samahan ng grupo.
Kung wala ang MGA ganitong papel, mas marami sigurong buhay ang nawala dahil sa bagyo. At nagkawatak-watak ang MGA grupo bago PA man sila makabangon. At kahit na iniwan ng MGA bagyo ang MGA peklat, arthritis sa MGA buto, usok sa baga, frostbite sa MGA daliri, nagtanim din ito ng tibay ng loob. Bawat pag-aangkop, bawat gamot na pinagsaluhan, bawat papel na ginampanan, ay nagturo na ang kalusugan sa panahon ng yelo ay hindi lang tungkol sa lakas ng isang tao. Tungkol ito sa balanse ng katawan at kapaligiran, ng sakit at lunas, ng kawalan ng pag-asa at pag-asa. Hindi tumitigil ang unos sa pagwasak ng balanse, paulit-ulit nitong pinababaliktad. Pero sa bawat pagkakataon, nakakaya ng tao, lumalaban, at nakakahanap ng bagong paraan para makaraos. Kahit na marupok ang katawan ng tao, nagiging mas malakas ito kapag pinagbuklod ng kultura, malasakit, at matigas ang ulo na hindi papayagang ang lamig ang mauwi sa huling salita. Pag naiisip natin ang MGA mito at alamat, madalas nating maisip ang maiinit na apoy at tahimik na gabi ng kwentuhan. Pero para sa MGA, sinaunang tao, marami sa MGA kwentong iyon ay ipinanganak hindi sa katahimikan, kundi sa kaguluhan. Ang MGA unos ay nakakabigla at nakakatakot na MGA pangyayari. Nilamon nila ang langit, binura ang lupa, at banta pang burahin pati ang MGA tao. Sa harap ng MGA puwersang di nila kontrolado, ginawa ng MGA sinaunang tao ang lagi nilang ginagawa. Binigyan nila ng kahulugan ang MGA puwersang iyon. Ginawang karakter, espirito, kaaway, o minsan ay tagapangalaga ang bagyo. Sa ganitong paraan, hindi lang basta tiniis ang taglamig. Ito ay ikinuwento, inalala, at isinama sa mismong pagkakakilanlan ng grupo. Isipin mo ang isang grupo ng MGA Neanderthal o MGA unang Homo sapiens na nagkukumpol sa buto ng mammoth. Nasa loob ng kubo, nakikinig sa malakas na hangin sa labas. Para ipaliwanag ito, may magagaya, mag-uungol, at magpipinta gamit ang okre. Ilalarawan ang bagyo bilang isang hayop na may puting balahibo at tinig na parang kulog. Titigilan ng MGA bata nang malaki ang MGA mata. Pero imbes na matakot, matututuhan nila na ang bagyo ay hindi basta-basta. May personalidad ito. Baka galit ito. Baka sinusubok nila sila. Baka may dala PA itong MGA regalo na nakatago sa kanyang galit. Ang MGA paliwanag na ito ang naging kwento mula sa gulo. Ang bagyo ay naging bahagi ng kanilang pinagsaluhang alamat, isang paraan para mapangasiwaan ito. Hindi alam pero isinama sa kwento. May ebidensya mula sa MGA kuweba na sumusuporta dito. MGA pinta ng MGA hayop na kumikilos. MGA linya na parang umiikot na hangin. Pati na ang pagkakalagay ng MGA likhang sining sa kailaliman ng MGA kuweba. Lahat ng ito ay nagpapakita na hindi lang basta na itala ang kalikasan, kundi binigyang diin ito sa espiritual na paraan. Ang MGA bagyo ang malamang pinakanakakamanghang puwersa ng kalikasan. Ang malakas na bagyo ay hindi lang basta panahon. Para itong pagbisita ng isang mas makapangyarihang bagay. Siguro, may MGA handog bago ang bagyo. Mag-ie buto na maingat na inilagay sa MGA pugon. Mag-ukit na iniwan. Mag-ie marka na nilagay. Naging bato. Nakakita ang MGA arkeologo ng MGA sinadyang inilagak na MGA, kagamitan at buto sa MGA kuweba na hindi basta tambakan lang. Baka ito ay MGA handog sa bagyo, sa MGA espiritu ng taglamig para matiyak ang kaligtasan. Hindi talaga tiyak, pero parang sinasabi ng MGA ebidensya na mahalaga ang kahulugan, kasing halaga ng pagkain. Ang alaala mismo ay nabuo dahil sa MGA bagyo. Ang MGA matatanda na dumaan sa maraming taglamig ay naging MGA buhay na aklatan. Naalala nila ang malaking bagyo noon na umabot ang niebe ng mas mataas PA sa isang mamut. Balikat o yung matagal na taglamig na ubos na ang pagkain at kalahati ng kampo ay nawala. Hindi lang basta kasaysayan ang MGA kwentong ito. Mag-iagabay ito sa pag-survive na balot sa drama. Tinuro nila kung kailan aalis sa lambak,
kailan mag-iimbak ng pagkain, paano makilala ang MGA palatandaan ng paparating na bagyo ng niyebe. Natutunan ng EMGA bata ang EMGA kwentong ito hindi bilang tuyong utos, kundi bilang nakakakilig na EMGA kwento, pinaghalong alaala at alamat hanggang sa maging di malilimutang kaalaman sa pag-survive. Ang oral na tradisyong iyon ang nagdala ng karunungan sa loob ng MGA siglo bago PA man nagkaroon ng MGA libro. At huwag nating maliitin ang lakas ng mito sa isip ng tao. Sa gitna ng bagyong nagpapalaganap ng kawalang pag-asa, ang paniniwala na may dahilan ng bagyo, pwedeng parusa, pagsubok o biyaya, ang nagbibigay lakas. Kapag inisip nilang sinusubok sila ng isang Diyos, nagiging tagumpay ang pagtitiis, hindi lang puro kawalan ng silbi. Ang paniniwala na may MGA espiritu na dala ang bagyo ay nagpapahiwatig na hindi walang kahulugan ang kamatayan. Bahagi ito ng mas malawak na siklo. Hindi nila ito naging dahilan para humina kundi naging sandata nila, nagbibigay ng tibay ng loob na kasing halaga ng init ng balahibo. O apoy, baka hanggang ngayon buhay PA rin sa atin ang MGA kwentong bagyo na to. Sa iba't ibang kultura, kahit libu-libong taon na ang lumipas, makikita PA rin natin ang MGA Diyos ng kulog, MGA Espiritu ng Yelo, MGA kwento ng malalaking baha at matagal na taglamig. Sila ang MGA anak ng MGA, unang kwentong binulong mula sa MGA tirahan noong Ice Age, na unti-unting naging bahagi ng MGA Diyos ng MGA, susunod na sibilisasyon. Yung MGA kwento na nagsimula bilang MGA salaysay para mabuhay habang may bagyo, kalaunan naging MGA alamat na inukit sa MGA templo, isinulat sa MGA kasulatan, at inaawit sa MGA epikong tula. Yung bagyong dati ay takot na banta, ang pagsubok na burahin ang sangkatauhan ay naging puwersa na nagbigay kahulugan sa sangkatauhan. Tinuruan tayo na humanap ng kahulugan sa pagdurusa at makita ang pag-survive hindi lang bilang swerte, kundi bilang kapalaran. Ang bagyong taglamig ay hindi lang basta pader ng hangin at niyebe. Isa itong pagsubok kung paano nag-organisa ang isang grupo. Sa gitna ng malakas na hangin at dilim, ang pag-survive ay hindi iniwan sa swerte o sa kakayahan ng isang mangangaso lang. Resulta ito ng MGA papel na maingat na hinati, MGA responsibilidad na pinamahagi at pagtutulungan na pinilit ng pangangailangan. Hinubog ng bagyo ang pamilya at istrukturang panlipunan gaya ng paghubog nito sa kalikasan, mga gamit at kanlungan. Kapag nakataya ang bawat buhay, walang trabahong maliit at walang papel na hindi pinahahalagahan. Isang buhay na aral na ang lakas ay hindi lang galing sa kalamnan, kundi sa pagtutulungan. Madalas na ang MGA, lalaki, ang nagdadala ng pasanin sa pangangaso, naglalakas loob sa niyebe kapag humupa ang bagyo para makagalaw. Pero limitado ang pagkakataon sa pangangaso kapag may bagyo, kaya't naging kasing halaga, kung hindi man mas mahalaga, ang MGA papel ng MGA babae. Ipinapakita ng MGA ebidensyang arkeolohiko ang kagalingan ng MGA babae sa paghahanda ng balat ng hayop, paggawa ng damit, at iba PA. Pagpoproseso ng pagkain. Sa gitna ng bagyo, ang maayos na tahi ng Amerikana o MGA butang may balahibong panloob ay kasing halaga ng sibat. Ang MGA taong nagpapalambot ng balat, tumatahi ng MGA damit, at nag-aalaga ng MGA kumot ay madalas ang nagiging dahilan kung mananatili kang mainit o mamamatay. Hindi sila MGA pasibong tao. Ang MGA babae ang sentrong tagapagplano ng kaligtasan. Ang kanilang ginagawa ay hindi nakasulat sa MGA dakilang panghuhuli, kundi sa tahimik na detalye ng araw-araw na pagtitiis. May papel din ang MGA bata sa bagyo. Kahit hindi sila kayang lumaban sa MGA mandaragit o manghuli, natututo sila sa pamamagitan ng pagmamasid at maliliit na gawain. Mga gawain, pagkuha ng MGA piraso ng panggatong, pagtulong sa paghabi ng damo para sa insulasyon, pagdadala ng MGA tira-tirang karne. Ang MGA maliliit na ambag na ito
ang naghanda sa kanila para sa pagiging adulto. Ang MGA Bagyo ang naging silid-aralan at ang MGA Aral ay agarang kailangang matutunan. Ang MGA, kasanayang natutunan sa MGA, masisikip na silungan ay hindi lang basta teorya. Ito ang MGA, pundasyon ng buhay, paulit-ulit na ginagawa sa MGA, sitwasyong hindi pinapayagan ang pagkakamali. Para sa isang bata, ang pag-survive ay hindi hinihintay hanggang maging ganap na matanda. Nagsisimula ito sa pakikilahok mula PA sa pinakaunang taon. Ang MGA matatanda na madalas na hindi pinapansin sa modernong imahinasyon, sobrang importante sila noong panahon ng yelo. Ang MGA, alaala nila tungkol sa MGA bagyong dumaan, kung kailan ito darating, saan pwedeng magtago, at kung aling MGA daan ang ligtas, ay napaka-importante. Kahit hindi na kaya ng katawan nila sumabay sa pangangaso, ang kanilang kaalaman ang pwedeng magligtas sa grupo. Lalo na ang MGA Lola, na may espesyal na papel sa pag-aalaga ng MGA bata, paghahanda ng pagkain at pagbibigay ng karunungan. Ang tinatawag na grandmother effect ng MGA antropologo ay posibleng naging susi sa mahabang buhay ng tao. Kapag may lola na nagbabantay sa MGA bata, nakakapagpahinga ang MGA ina para makabawi. Nangangalap ng pagkain o nagtatahi, pinalalakas ang tsansa ng grupo na mabuhay. Malinaw na ipinakita ng bagyo ang bagay na pinatunayan ng ebolusyon, ang katagal ng buhay ay isang kasangkapan para mabuhay, hindi luho lang. Ang MGA papel ng kasarian, bagamat hinubog ng biology, ay flexible din kapag may bagyo. Ipinapakita ng MGA ebidensyang arkeolohikal na may MGA kababaihan na nanghuhuli at MGA kalalakihan na nangangalap o naghahanda ng balat. Nilabo ng bagyo ang mahigpit na kategorya dahil ang kaligtasan ay nangangailangan ng pagiging adaptable. Kapag may sakit na manghuhuli, may pumapalit kahit ano PA ang kasarian. Kapag kailangang tahiin ang MGA balat, agad-agad. Sino mang may kakayahan ang gumagawa. Ang mito na ang lalaki ay mangangaso at babae ay taga-kolekta ay nagpapasimple lang sa kung ano ang kailangan para mabuhay. Bawat bagyong sumalubong sa kanilang MGA tahanan, bawat hangin na gustong agawin ang kanilang apoy, bawat dami ng nyebe na parang gustong lamunin sila ng buhay, lahat yon ay pagsubok at nalampasan nila. Hindi dahil sobrang lakas nila, kundi dahil tunay silang tao sa pinakadiwa. Malikhaing isip, nagtutulungan, matigas ang ulo, at laging nakaka-adapt. Nagtayo sila ng MGA bahay mula sa MGA buto at balat ng hayop, ginawang pambalot ng lamig ang niyebe. Dinala ang apoy na parang kayamanang hindi dapat mawala kahit saan sa nagyayelong kapatagan. Nagbabahagi sila ng pagkain kapag nagutom sila, kumakanta kapag sumisikip ang takot, at ipinapasa ang MGA Aral para hindi na ulitin ng MGA bata ang pagkakamali ng MGA nakaraang taglamig. Sa gitna ng puot ng kalikasan, natuklasan nila na ang pag-survive ay hindi tungkol sa pagiging mag-isa. Tungkol ito sa pagiging magkakasama. Ang MGA Bagyo ay hindi lang banta sa buhay. Hinubog nila ito. Gumawa sila ng MGA kasangkapang mas matalim at mas matibay. Nagbigay inspirasyon sa MGA sining na hanggang ngayon ay nakakagalaw PA rin sa atin at nagdemand ng MGA ritual na nagbubuklod sa MGA komunidad na mas malakas kaysa simpleng pangkat lang ng nakaliligtas. Sila'y pinipilit. Pinaganda ang wika para maging malinaw, pinagalaw ang paglipat ng tao at ikinalat ang kaalaman na parang MGA baga na dala-dala mula sa isang apoy papunta sa iba PA. Pinanday nila ang pamumuno dahil sa pangangailangan, ginawa nilang kwento ang alaala at ginawa nilang simbolo ng pagtutol ng sangkatauhan ng apoy, hindi lang basta gamit. Ang bagyo ay kalaban, oo, pero isa rin itong guro, matindi at walang awa na humubog sa MGA tao para maging matatag lampas sa kanilang likas na ugali. At kapag tiningnan natin ang nakaraan, madali nating makita ang sarili natin sa kanila.
Nagtitipon PA rin tayo sa paligid ng liwanag kapag madilim. Pumipikit ang EMGA pinto. Nagkukwento PA rin tayo para maintindihan ang kaguluhan. Naghahanda PA rin tayo para sa taglamig. Puno ang MGA istante at may MG maiinit na damit. Nagbago na ang laki ng bagay. Ang MG kanlungan ngayon ay MG bahay at lungsod na. Pero pareho PA rin ang likas na ugali. Ang pangangailangang maghanap ng init sa isa't isa. Magplano ng maaga, maniwala na darating ang bukas. Kasing lumayan ng panahon ng yelo at kasing buhay ng sandaling naririnig mo ang MGA salitang ito. Sa isang paraan, bawat bagyong hinaharap natin ngayon, literal man o figurative, ay isang mahina na alingaw-ngaw ng MGA unos na tiniis ng ating MGA ninuno. Kaya sa susunod na, dama mo yung hangin na kumakalampag sa bintana mo o marinig yung niebe na nag-iipon sa labas ng pintuan mo, isipin mo sandali kung ano kaya yung pakiramdam na harapin yung tunog na yon gamit lang yung liwanag ng apoy at balat ng hayop. Ang pamilya mo ay magkayakap, parang nawala ang buong mundo sa labas. Isipin mo yung tapang na kailangan para magpatuloy na may pag-asa sa sandaling yon. Magbulong ng MGA kwento sa dilim para buhayin yung apoy. Yan ang iniwan nilang pamana sa atin. Hindi lang yung makaligtas, kundi yung tibay ng loob na makita ang kahulugan at ganda, kahit na parang gustong burahin tayo ng mundo. Gusto kong magpasalamat sa iyo sa pagtuloy mo kasama ko sa mahabang paglalakbay na ito sa unos ng sinaunang panahon. Kung nakarating ka hanggang dito, pinatunayan mo na matatag ka gaya ng MGA sinaunang grupo ng tao na pinanatili ang kanilang MGA apoy na nagliliyab buong gabi. At kung nagustuhan mo ito, paki-subscribe naman para makasama mo ako sa susunod na paglalakbay sa malayong nakaraan. Mag-iwan ka rin ng komento. Gusto kong malaman kung saan ka nakikinig at kumusta ang panahon sa lugar mo ngayon. Nakakapit ka ba ng kumot habang may niebe? Sa labas ng bintana mo? O baka naman maaraw sa lugar mo habang nakikinig ka at ini-imagine ang lamig? Kahit paano, pinag-uugnay tayo nito kahit nasa magkakaibang lugar at panahon, tulad ng MGA kwento noon PA man. Kaya habang nagtatapos tayo, hayaan mong iwan ko sa iyo ito. Maaring malakas ang bagyo, umuungol ang hangin, pero nananatili ang sangkatauhan. Palagi na tayong nakaraos, mula sa MGA lungga na gawa sa buto ng mammoth hanggang sa liwanag ng screen mo ngayong gabi. Iisa lang ang nag-uugnay sa atin, ang pagtanggi na hayaang lamunin tayo ng malamig na hangin. Baka ito, PA ang pinakatao nating kwento sa lahat. Salamat sa iyo. Nakikinig. Ingat ka palagi. At hanggang sa muli, panatilihing nagliliyab ang apoy.